welcome back guys to my channel, and this is Shanix Vlogs. So ngayon guys, meron tayong pagkukumparahin na kit from Bandai and Bootleg. Ito ang MG Quanta from Daban. This is a old kit, very old kit. I think itong kit na to nasa, kung di ako nagkakamali, mga 10 years na sa akin to. Actually ano siya, scrap ano na siya halos scrap condition na, although may mga kompleto pa siyang accessories. Tapos ito yung Bandai ko, recently kong binili. Ito yung aking Bandai Quanta. Ayan, naka full saver siya. Itong Quanta ko, binili ko siya as a regular MG Quanta. Hindi to kasamang ito hindi to kasama. Ito originally kasama siya dito sa Bootleg. Nilagay ko lang dito kasi nga parang scrap condition tong sayang naman, buo pa tong itong na to, full saver na to. Buo pa siya guys. Pakita ko lang tour ko lang kayo sa aking kit. Buo to. Ang dinagdag ko lang dito para makabit ko to from the scrap of Daban, yung backpack, ayun, natanggal. Ito ang kanyang issue sa Bandai. Ayan, etong backpack na yan, Daban yan guys. Walang extrang connector si Bandai na ganito kung hindi mo kukunin yung legit na full saver na kit. Ito, ayan, pinagpalit-palit ko lang yung connector para makikabit ko to. So, yun. Problems encountered with Bandai kit. Nung una, may ni-repair ako dito. Itong color white na armor na to sa chest. Natatanggal yan. Maluwag masyado. So, dinikitan ko na siya ng blue. It's up to you kung bibili nyo ba to. Pag binili nyo, it's up to you kung didikitan nyo to, itong part na to. Pangalawa, ito nga, at maluwag siya guys. Ito yung kinakabit dito sa GN shield, nalalaglag siya. Itong part na to, ito. Ayan, itong dalawa maluwag siya. Naka-encounter ko pa maluwag yung kamay, masyadong guys, loose. Ayan tanggal na agad. Loose siya guys, loose. Ito, hindi ko alam kung bakit, or sa aking kit lang ba. Wala naman akong ginawang ibang modification dyan. Straight build, loose yan. At ito pang isang na-encounter ko, itong ankle part niya masyadong maluwag. Although nakakatayo, kahit nyo kanina nakatayo, maluwag to. Ayan ayan mga na-encounter kong problem. Maluwag siya. So, yun ang hindi ko nagustuhan dito. Ano pa ba? Yung mga niya, mga GN condenser niya sa kanyang ito. Yan, ito. Ayan, itong nakapatong na yan, parang green glass na yan. Maluwag yan guys, nalalaglag yan. Dinikit ko lang ng glue yan. Ito nasa paa, hindi ko pa naman na-encounter malaglag. Yung mga GN condenser na yan. Yan yung mga na-encounter kong problem sa kit na to. So, check natin yung mismong body ng Gundam bago tayo pumunta sa accessories. So, when it comes sa articulation, punta tayo sa ulo. May ikot siya, 360. I think 360 naman ay ikot siya. Ayan. May ikot siya. Limited ang movement dito sa chest. Itong shoulder niya, actually ganyan lang hindi na natotodo. Ganyan lang. Dito sa waist, ayan. Nagagawa naman niya yan. Ito, sa kabila. Ball joint siya guys. So,
medyo limited din. This is a old kit. So ano pa ba aasahan nyo? Tapos sa arms, ito. Yan lang yung pinaka ano niya, sagad niya. Ito naman itong ano niya na dito, nagagalaw naman to. Ayan. Nagagalaw yan. Nagagalaw yan. Sunod, dito sa hip joint. Ayun. Pagka tinodo mo siya, malalaglag yung side skirt. Although na i-split naman siya. Ayan. Sunod dito sa legs. Ito ang kanyang ayan. Ito yung kanyang flexing ng kanyang legs. So yun lang, napaka basic. So ito sa paa, swivel ng ganyan, gaganon. Tapos itong talampakan na itataas naman, pero konti lang yung part na naibababa. So yun, medyo may issue din sa dito sa hip niya, medyo maluwag din. Ito, ayan, maluwag din. As it's up to you guys kung paano nyo prepare ang gagawin. Meron naman nabibili na tawag doon, yung tightening joint para dito sa mga ganyang problema, para masolusyonan nyo ang mga problema sa mga loose parts. Yun yung mga na-encounter na problem natin. So etong isang naman daban na kit ko, ayan ayan, kung mas na nyo maigi itong dalawa. This is a 10 years old, I think, kit. 10 years old or 11. Ang problema naman dito sa daban, yung kamay. Pinalitan ko kamay niyan guys nung araw. Kung napapansin nyo, iba na yan. Ito yung mga kamay na napapalitan yata, hindi siya moving hand. Ayan. Tapos ayan, ito yung problema niya sa chest. Masyadong maluwag to. Ayan, maluwag masyado. Ayan, tsaka itong waist niya, maluwag. Ewan ko sa tagal ng panahon, kaganyan siya. Plastic quality, malayo pa rin siya sa Bandai. Malayo pa rin guys, hindi ko siya pwedeng ilapit. May mga details na hindi makita, katulad dito sa arms. Ayan, kung titingnan niyo yung arms, ayan. Iba pati yung pagka-clear ng green ng GN condensers, kaiba, di ba? Sa likod, sa paa, kaiba. Although etong daban na kasi na to, di pa ako ganun ka, I would say, talagang parang beginner lang ako mag-build. Hindi pa ako nagsasanding, hindi ko pa matanggal ng perfect yung mga knob marks tulad dito sa isa. Halos may knob marks pero hindi na halos visible. Ayun, yung GN sword, ayan. Ito kay daban, GN sword niya. Ito kay Bandai, halos walang pagkakaiba. Plastic quality lang plastic quality lang kapag pagmamasdan mo. Plastic quality kasi ni Daban, glossy glossy siya masyado compare kay Bandai na medyo may konting matte finish. Yan, para maipagkumpara natin guys. Take note guys, ito wala ka na makikita sa market nito. Kung may makita ka man, second hand. Itong Daban, meron binenta before is metal build version. Parang mas prefer ko pa ngayon kasi kaya niyang ilabas yung quantum system, yung lumalabas yung chest, kaya niyang gawin yun, pati yung mga armor natatanggal, pati ito bumubukas. Ito kaya rin naman yung ganun, pero wala siya nung parang mechanism sa chest, yung parang ilalabas yung quantum system. Wala siyang ganun sa metal build.
So, next, punta tayo sa accessories. So, when it comes sa accessories, medyo may laban ng konti si Daban because meron siyang, sabi ko nga nung una, meron siya netong full saver. Ayan o, full saver. Meron siyang full saver attachment. Ayan. Kay Bandai, kailangan mo bilhin yung full saver version. Kasi kay Bandai, yung full saver version niya, alam ko iba yung ano niya, yung V-Fin. Ayan. Ito yung kay Daban. Tapos, ito yung kay, ito yata yung kay Daban na ano, GN Shield, I think. Ito yata. Oo, ito nga. Ito yung GN Shield ni ano, kasi puro nog marks. Ayan. Ito yung GN Shield ni Daban. Ito yung kay Bandai. Yung kay Bandai nga pala, naalala ko, merong mga decals. Nilagyan ko siya ng decals. Compare natin. Bandai, Daban. So, pagkakaiba, di ba? Pero pag tinignan mo yung smoothness ng plastic, guys, doon mo malalaman. Pag tinitigan mo. Yung kay Daban, parang hindi consistent yung pagka-smooth niya. Yung kay Bandai, consistent. Ito yung likod. GN Shield. Tapos, itong, hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito. Dagger ba to? Hindi ko alam kung anong tawag. Ito yung kay Bandai, ito yung kay Daban. Ayan, ang pagkakaiba. Sa kulay, halos parehas. Hindi ko pa pala nalinis to. Kalimutan ko linisin to. May manog mark pa. Ayan. Parehas naman, guys. Pati yung pagka-clear ng green. Parehas. So, ito pa yung bakit ko nasabi medyo sulit yung kay Daban. Para siyang merong ano, ewan ko, nakalimutan ko yung tawag kasi rito, guys, eh. Ito, parang portal. Ewan ko, nakalimutan ko na paano kinakabit to. Ayan, oh. Meron mount yan ng mga kulay green. Hindi ko alam kung saan kinakabit. Kalimutan ko na. Sa stand ba or sa ano. Ayan. Meron siya niyan. Si Daban, si Bandai wala. Ay, hindi ko lang alam sa full saver kung may ganito. Ayan, may kasama siyang ganito. And then, yung manual ng full saver ng Daban, may ganito kasama. Which is wala sa Bandai. Ayan, o. Daban model. Tagal na nito, guys. Nasa akin pa. Pero alam ko, yung pagkaka-full saver nito, hindi may dagger to eh. Itong malaki na to, nagiging dagger rin. Hindi to natatanggal, hindi siya nagiging dagger. Yung sa Bandai, nagiging dagger, pwede niya hawakan. Ito hindi. Sword lang, tsaka itong mga ito. Natatanggal din to. Ayan, attachment. Itong mga attachment. Yun. Ano pa pang pwede ko ipakita sa inyo, guys? Iniisip ko pa. So, ayun, may kasama din palang ganito. Si Bandai wala. Andito yung kamay nung Daban ng yung sinasabi ko, pinilitan ko, which is napakapangit. Ito yung kay Daban. Kasi ayun, natatanggal to. Yung hindi rin nasasara mahigit to, nahuhulog to. Itong armor na to, naka mighty band na yan. May nakahalo pang mighty band, bakat pa ng mighty band. So yun lang, guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to, at nabigyan ko kayo ng idea pagkakaiba ng Bandai sa bootleg.
dagdagan. So there you have it, guys. This is Shanix. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. I hope to see you on my next vlog. Take care always. This is Shanix Vlogs.